Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang issue na mayroong malaking epekto sa ating demokrasya. Ito ay may kinalaman doon sa pagpipigil sa pag-usad ng proseso ng isang impeachment complaint. May kinalaman din ang ating pag-uusapan doon sa pagpigil sa paglabas ng katotohanan tungkol sa mga katiwalian, mga maling gawain ng ating mga public officials. At ito ay hindi lamang isang usaping politikal, kundi ito ay tungkol na din sa integridad ng ating mga institusyon at ang mga pananagutan ng mga nasa kapangyarihan. Isipin na lamang po ninyo ang Senado na tinagurian nating mataas na kapulungan na binibigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas na usigin, litisin ang mga high-ranking government officials na gumawa ng katiwalian. Ay siya mismo ang pumipigil, gumagawa ng paraan upang hindi umusad ang isang impeachment process sa ating mataas na kapulungan. Isipin ninyo, ang isang institusyon, ang ating mataas na kapulungan, ang siyang nagiging hadlang sa pagkamit ng hustisya sa bansang Pilipinas. Anong merong kinabukasan? Meron na naghihintay sa ating bansa. No one is above the law. Pero sa mga ikinikilos ng ating mga mambabatas, maliwanag ang mensahe. Ang mga makapangyarihan ay nasa ibabaw ng ating saligang batas. So kung ganito ang magiging sitwasyon, ano ang magiging bunga nito? Lumalabas na ang mga mamamayan ay tuluyan ng mawawalan ng tiwala sa ating pamahalaan sapagkat binabaliwala ang pinag-uutos mismo ng ating saligang batas. Nawawalan tuloy ng halaga ang ating demokrasya. So, anong klaseng bansa meron tayo? Pwedeng pagtawanan tayo ng ibang mga bansa sapagkat naturingan tayong merong matibay na isang saligang batas, ngunit ang mga provision naman nito ay hindi sinusunod mismo ng mga mambabatas na pinagkatiwalaan ng mga mamamayan na ipatupad in the event that there are public officials violating the very law that we have introduced. Ano mangyayari sa ating bansa kung ganyan tayo palagi? So, paano natin mapapanatili ang kaayusan at kapayapaan kung ang mga nasa kapangyarihan ay hindi naman marunong ipatupad ang ating saligang batas at panagutin ang mga dapat managot, panagutin ang mga tiwaling opisyal sa ating pamahalaan. So, anong klaseng gobyerno meron tayo pag ganito na direktang pinagtatakpan ang katiwalian? Ito ay malinaw na pag-atake sa very foundation of our democracy. Nakakalungkot isipin na ganito ang naging sistema natin sa ating pamahalaan ngayon. Paano to? Palakasan? Kaibigan? Kasama sa politika? Hindi dapat mabisto ng mga mamamayan ang katiwalian na kanilang ginawa at kinakailangang pagtakpan. Huwag ibunyag sapagkat kasama ko yan sa partido, sapagkat may utang na loob ako sa tao na yan, sapagkat tinulungan ako niyan nung araw. So, hindi dapat mabunyag ang kabalustagan
ng isang public official na nasasakdal sa isang impeachment complaint. So tingnan po natin ang magiging implikasyon nito. Actually, hindi po ito isang simpleng pagkakaantala or pagmamanibobra. Ito po ay isang sistematikong pagtatangka na pagtakpan ang isang katiwalian at pagsuway sa pinag-uutos ng ating saligang batas at pagbabaliwala sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino para makamit ang isang hustisya. Saan ka naman nakakita na ang isang institusyon na isang mataas na kapulungan na pinagkatiwalaan ng ating mamamayan na binigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas to try and decide all cases of impeachment ang siya mismo magiging instrumento upang hadlangan ang pag-usad ng isang paglilitis laban sa isang mataas na opisyal na malinaw sang-ayon sa House of Representatives na mayroong mga ebidensyang hindi ginamit ng tama ang pera ng sambayanang Pilipino.